Kumusta po kayo? Mga minamahal naming taga-subaybay, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong kwentong magpapatibok ng ating mga puso at susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan. Sabi nila, ang bawat babae ay may hangganan, isang guhit na kapag natapakan, ang dating maamong tupa ay maaaring maging isang liyong handang lumaban. Ngunit paano kung ang paglaban na yon ay hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa pagbawi ng sariling dignidad? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala. Isang matunog na kalansing ng kubyertos sa mamahaling plato ang bumasag sa katahimikan ng malawak na dining hall ng Hacienda del Sol Dorado. Sinagtala. Ang malamig na boses ni Doña Alonsina de Villa ay tumusok sa pandinig ng lahat. Ano na naman itong hinain mo? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ito ang klase ng pagkain sa pamamahay na ito? Napayuko si Sinagtala, naramdaman ang pamilyar na pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang sinangag na may bawang at tuyo, na paborito ng asawa niyang si Dako noong sila'y nagsisimula pa lamang, ay tila isang insulto sa hapagkainan ng mga de Villa. Sa kanyang paligid, ang mga kasambahay ay nagkunwaring abala, ngunit alam niyang lahat ng mata at tainga ay nasa kanya. "Pasensya na po, Mama," sagot niya sa mahinang boses, hindi magawang salubungin ang matalim na tingin ng kanyang biyenan. "Pasensya." Ang sinangag at tuyo ay pagkain sa kalye, hindi sa agahan ng isang pamilyang kagalang-galang. Dagdag pa ni Alonsina, bawat salita ay may diin. Ano na lang ang iisipin ng mga bisita natin kung ito ang makita nila? Tumingin si Sinagtala sa kanyang asawa si Dako na nakaupo sa kabisera ng mesa. Ngunit gaya ng dati, tila wala itong narinig. Marahan lamang itong humigop ng kanyang kape. Ang mga mata ay nakapako sa hawak na tablet, abala sa pagbabasa ng balita sa negosyo. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa sa anumang masasakit na salita. Pagkatapos ng nakakabinging aghan, tahimik na nagligpit si Sinagtala. Sumunod siya sa asawa sa kanilang silid. Inabutan niya itong nagbibihis sa harap ng salamin. Walang salitang lumapit si Dako sa kanya. At mula sa isang maliit na kahon, kinuha nito ang isang makinang na gintong pulseras. "Huwag mo nang pansinin si Mama. Alam mo naman yon," sabi nito habang isinusuot ang alahas sa kanyang pulso. Malamig ang dampi ng ginto sa kanyang balat, kasinlamig ng mga mata ng lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. "Para sa'yo." Isang pampalubag loob, isang pambusal sa kanyang bibig. Ngumiti si Sinagtala. Isang pekeng panangiti na sanay na siyang ipakita. "Salamat, Dako." Ngunit kalaunan ng hapong yon, ang pekeng nangiti ay tuluyang naglaho. Ipinatawag siya ni Alonsina sa pribadong silid-aklatan nito, isang lugar na amoy lumang libro at lumang pera. Nakaupo ang donya sa kanyang silyang yari sa nara, tila isang reyna sa kanyang trono. "Maupo ka, Sinagtala," utos nito. Sumunod siya, ramdam ang kaba sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Gaya ng alam mo, ang kasal ng kapatid ni Dako ay hindi lang basta selebrasyon. Isa itong pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Panimula ni Alonsina, ang boses ay kalmado ngunit walang emosyon. Ang bawat detalye ay mahalaga para mapanatili ang ating reputasyon at estado. Tumango si Sinagtala, hindi sigurado kung saan patungo ang usapan. At dahil diyan, nagpatuloy si Alonsina, napagdesisyonan namin na ang pamilya mo, hindi sila maaring dumalo sa kasal para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso na parang mga bubog. "Po? Pero bakit po?" "Hija, maging praktikal tayo," sabi ni Alonsina, may bahid ng inis sa tono.
Ang mga magulang mo ay simpleng mga tao mula sa probinsya. Hindi sila babagay sa okasyon. Kailangan nating protektahan ang imahe ng pamilya, lalo na sa harap ng mga kasosyo natin sa negosyo. Hindi makapagsalita si Sinagtala. Ang ideya na itatago ang sarili niyang mga magulang na parang isang kahihiyan ay hindi niya matanggap. Sina Tatay Agusan at Nanay Dalangin, ang mga taong nagpalaki sa kanya ng may dignidad at pagmamahal. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga kamay ay nanginginig. Hindi po yata tama yon, Mama. Pamilya ko po sila. At asawa ka ng anak ko, kaya pamilya na rin kita. Ganti ni Alonsina, tumatayo na rin. Ang boses ay tumigas. At bilang bahagi ng pamilyang ito, may mga responsibilidad ka. At isa na roon, ang pagsunod sa kung ano ang makabubuti para sa pangalan ng Devilla. Tapos na ang usapan. Lumabas si Sinagtala ng silid-aklatan na parang nawalan ng kaluluwa. Nagtungo siya sa kanyang silid at tumayo sa harap ng malaking bintanang salamin na tanaw ang perpektong hardin ng hasyenda. Mga mamahaling bulaklak, mga puno na inalagaan ng husto, isang paraisong artipisyal. Katulad niya, nakatira sa isang magandang lugar, napapalibutan ng karangyaan, ngunit ang totoo, isa lamang siyang bilanggo. Isang ibon sa loob ng isang napakagandang hawlang ginto. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Alonsina. Ang mukha ay mas kalmado na ngayon. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Alonsina. May ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sabihin mo sa mga magulang mo na inihanda mo sila ng isang espesyal na bakasyon sa Palawan. Isang munting regalo mula sa iyo para hindi na sila magtampo." Gulat siyang napatingin sa biyenan. Isang suhol para sa kahihiyang-hiyang idudulot niya sa sariling pamilya. At saka idinugtong ni Alonsina ang mga salitang nagpakilabot sa kanyang buong pagkatao. "Tutal," bulong nito na parang isang ahas. "Malapit na namang dumating ang bonus mo, hindi ba?" Napahawak si Sinagtala sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang may mas malalim at mas masamang kahulugan ang mga salitang iyon. Isang patibong. At pakiramdam niya, kakatapak niya lang dito. Ang gabi sa Hacienda del Sol Dorado ay laging tahimik, ngunit para kay Sinagtala, ang katahimikan ngayong gabi ay nakakabingi. Ang mga salita ni Alonsina ay umuugong sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Hawak niya ang pag-asang si Dako, ang kanyang asawa, ang magiging lunas. Hinintay niya ito sa kanilang silid-tulugan. Nang pumasok si Dako, abala ito sa pagluwag ng kanyang kurbata. Ang isip ay tila nasa malayo. Lumapit si Sinagtala. Ang puso niya'y kumakabog sa takot at pakiusap. "Dako, nag-usap kami ng mama mo." Panimula niya. Pilit pinatatatag ang boses. "Oo," sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Nagpatuloy sa paghubad ng kanyang mamahaling relos. Tungkol sa kasal at sa pamilya ko." Huminga siya ng malalim. "Dako, hindi mo ba ako ipagtatanggol? Mga magulang ko yon. Hindi ba pwedeng kausapin mo si Mama?" Sa wakas, tumingin si Dako sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, walang awa, walang simpatiya, tanging pagkainip. "Tala, para sa kapakanan ng pamilya ang lahat ng ito. Minsan, kailangan nating gumawa ng mga sakripisyo. Intindihin mo na lang." "Sakripisyo?" Hindi makapaniwalang ulit ni Sinagtala. Ang ipagkait sa sarili kong mga magulang, ang karapatang makita ang pagdiriwang ng pamilya natin. Sakripisyo ang tawag mo roon? Nagbuntong hininga si Dako. Isang tunog na nagsasabing pagod na siya sa usapan. Malaking bagay ang kasal na ito para sa kumpanya. Huwag na nating palakihin pa ito. Sundin mo na lang si Mama. Mas alam niya ang ginagawa niya.
Iyon na yon. Walang pagtatalo, walang pagtatanggol. Isang utos. Tinalikuran siya ni Dako at pumasok sa banyo. Naiwan si Sinagtala na nakatayo sa gitna ng silid. Pakiramdam niya'y mas nag-iisa pa siya kaysa kailanman. Ang pag-asang hawak niya kanina ay naging abo. Tinangay ng malamig na hangin ng katotohanan. Kinabukasan, dala ang mabigat na puso, tinawagan niya ang kanyang ina. Nagtago siya sa balkonahe kung saan walang makakarinig sa kanyang mga hikbi. Nang sagutin ni Nanay Dalangin ang telepono, ang masayang boses nito ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang dibdib. "Anak, napatawag ka." "Nay?" Nabasag ang boses ni Sinagtala. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luha. "Kumusta na po kayo ni tatay?" "Naku, heto. Malakas pa rin. Sabik na kami sa kasal dyan. Nakahanda na nga ang isusuot naming barong at bestida." Lalong kumirot ang puso ni Sinagtala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at binigkas ang kasinungalingang inihanda para sa kanya. "Nay, may sorpresa po ako. Hindi na po kayo pupunta rito sa Maynila. Sa halip inayos ko na po ang isang bakasyon para sa inyo sa Palawan." Narinig niya ang gulat at pagkasabik sa kabilang linya. "Talaga, anak? Naku, ang bait mo naman. Pero paano ang kasal?" "Espesyal po ito para sa inyo ni tatay. Para makapag-relax naman po kayo," sabi niya. Bawat salita ay isang pagtataksil sa mga taong pinakamamahal niya. "Huwag na po kayong mag-alala sa kasal. Ang mahalaga, mag-enjoy po kayo." Ang tuwa sa boses ng kanyang ina ay hindi maikakaila. Ngunit para kay Sinagtala, ito ang pinakamalungkot na tunog sa buong mundo. Pagkatapos ng tawag, napahagulhol siya ng walang tunog. Ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mga boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid aklatan. Boses ni Dako at ni Alonsina. "Maayos na ang lahat," sabi ni Dako. Nakausap na ni Tala ang mga magulang niya. Pumayag sila sa Palawan. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Alonsina. "Magaling! Ayaw ng mga Ledesma na makakita ng mga probinsyano sa kanilang party. Masisira ang imahe natin." Napatigil si Sinagtala. Hindi lang pala ito desisyon ni Alonsina. Ito ay isang kondisyon mula sa bagong pamilyang kanilang kauugnayan. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Dako ang tuluyang dumurog sa kanya. "At least, secured na rin ang pera," sabi nito. "Mabuti na lang at napapirma natin siya sa investment papers noon. Ang mana niya mula sa kanyang lola. Iyon ang gagamitin nating paunang bayad sa mga utang ng kumpanya." Hindi makahinga si Sinagtala. Ang bonus na sinasabi ni Alonsina ay ang kanyang mana, ang perang iniwan ng kanyang yumaong lola, ang tanging yaman ng kanilang pamilya, ay isang kasangkapan lamang pala para pagtakpan ang pagkalugi ng mga Divilla. Napaatras siya, nanginginig. Bumalik siya sa kanilang silid na parang isang multo. Binuksan niya ang kanyang aparador at mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang folder. Naroon ang mga papeles na pinapirmahan sa kanya ni Dako. Ilang buwan na ang nakalipas. Isang trust investment daw para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ang mga legal na terminong hindi niya maintindihan noon ay nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Niloko siya. Ninakawan siya. Sa kanyang pagmamadali at panginginig, nasagi niya ang wallet ni Dako na nasa ibabaw ng mesa. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang laman. Habang pinupulot niya ang mga card at resibo, isang maliit na larawan ang nahahagip ng kanyang paningin. Isang litrato ng isang sanggol na nakangiti. Isang sanggol na hindi niya kilala. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod, may isang pangalang nakasulat sa maayos na pagkakasulat. Huni. Ang hangin
ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang pagtataksil ay kumpleto na. Hindi lang pala pera ang ipinagkait sa kanya. May isang buong buhay na itinago mula sa kanya. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Sinagtala. Ang sakit na naramdaman niya kagabi, ang matinding kirot ng pagtataksil, ay namuo at tumigas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na ito isang sugat na dumudugo, isa na itong bakal na pinapanday sa apoy. Kinabukasan, sa hapagkainan, isang bagong Sinagtala ang humarap sa mga Divilla. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga galaw ay kontrolado. Mayroon pa ring ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ngayon, ang pekeng na ngiti na yon ay hindi na isang senyales ng kahinaan, kundi isang maskara, isang sandata. "Magandang umaga po, Mama." Bati niya kay Alonsina na may kasamang tamis na hindi kapani-paniwala. "Aalis po muna ako sandali. Mamimili lang po ako ng mga damit at regalo para sa bakasyon ni nanay at tatay sa Palawan." Napatingin sa kanya si Alonsina, may pagtataka ngunit halatang nasiyahan. Ito ang Sinagtala na gusto niya, isang manugang na masunurin at marunong gumawa ng kung ano ang tama. "Mabuti naman kung ganoon," sagot ng matanda. May ngiting tagumpay. "Siguraduhin mong magaganda ang pipiliin mo para naman maramdaman nila na espesyal ang regalo mo." "Opo, Mama. Ako na po ang bahala," sagot ni Sinagtala. At sa unang pagkakataon, nagawa niyang salubungin ang tingin ng kanyang biyenan nang hindi kumukurap. Ngunit hindi sa isang mamahaling mall ang kanyang destinasyon. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit at tahimik na kapihan sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa mundo ng mga Divilla. Doon, naghihintay sa kanya si Attorney Jessica Reyes, isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. "Tala, ano ba itong importanteng sasabihin mo?" tanong ni Jessica pagkaupo niya. Walang imik na inilabas ni Sinagtala mula sa kanyang bag ang folder na naglalaman ng trust investment papers. Inilapag niya ito sa mesa. "Jess, pakiusap. Tingnan mo ito para sa akin." Nawala ang ngiti. Wala ang ngiti sa mukha ni Jessica habang binabasa nito ang bawat pahina. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at paminsan-minsan ay napapailing ito. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba nito ang mga papel at tumingin kay Sinagtala ng may pag-aalala at galit. "Tala," sabi nito sa seryosong boses, "hindi ito investment. Isa itong deed of assignment. Sa madaling salita, kusang loob mong isinalin sa kumpanya nila ang lahat ng karapatan mo sa perang yan. Nilinlang ka nila. Ito ay isang malinaw na kaso ng pandaraya." Ang bawat salitang binitawan ni Jessica ay isang kumpirmasyon, isang martilyong pumukpok sa huling piraso ng pag-asa na baka nagkamali lang siya ng pag-unawa. Ngayon, sigurado na siya. Ngayon, malinaw na ang lahat. "Salamat, Jess," sabi ni Sinagtala. Ang boses ay walang bahid ng panginginig. Kinuha niya ang mga papeles at maingat na isinilid pabalik sa folder. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at umupo roon ng matagal. Ang isip niya ay lumilipad. Ang pandaraya sa pera ay isa lang, pero ang isa pa, ang babae at ang anak nito, si Huni. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang social media app. Inilagay niya ang pangalan ng asawa niya sa search bar. Sinimulan niyang tingnan ang listahan ng mga kaibigan nito, ang mga litratong may tag sa kanya. At doon, sa isang group photo mula sa isang business event, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na nag-like sa post. Likha Sandoval. Pinindot niya ang pangalan. Isang pampublikong profile ang bumungad sa kanya. Mga litrato ng isang magandang babae. At sa isa sa mga pinakabagong post, naroon ito. Ang babae,
Karga-karga ang isang sanggol na kamukhang kamukha ng nasa litratong nahulog mula sa wallet ni Dako. Ang caption, "Ang aking si Huni." Humigpit ang hawak ni Sinagtala sa manibela. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naubos. Ito na ang katotohanan, nakalatag sa screen ng kanyang telepono. Isang katotohanang masakit, brutal, at hindi maikakaila. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya ang asawang naghihintay ng awa. Hindi na siya ang manugang na yumuyuko sa bawat utos. Pinuksan niya ang messaging app. Hinanap niya ang pangalan, Likha Sandoval. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Ngunit ang kanyang isip ay buo na. Nagtype siya ng isang maikling mensahe. Direkta at walang paligoy-ligoy. "Kailangan kitang makausap. Asawa ako ni Dako." Pinindot niya ang send bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magdalawang isip. Bawat segundo ng paghihintay sa sagot ay parang isang kawalang hanggan. Bawat notifikasyon mula sa kanyang telepono ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Makalipas ang halos 10 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na pangalan, mula kay Likha. Ang puso niya'y dumagundong. Dahan-dahan niyang binuksan ito. "Sige. Kapihan Kalinga. To ng hapon bukas, mag-isa kang pumunta." Ang Kapihan Kalinga ay isang lugar na taliwas sa pangalan nito. Dapat sana'y magbigay ito ng pakiramdam ng pagkalinga at kapayapaan. Ngunit para kay Sinagtala, ang bawat hakbang niya papasok ay tila isang pagtapak sa isang larangan ng digmaan. Ang amoy ng kapeng bagong giling ay humalo sa kaba na naninikip sa kanyang dibdib. Sa isang sulok, malapit sa bintana, nakaupo ang isang babae. Likha Sandoval. Mas maganda ito sa personal kaysa sa mga litrato. Ang mahaba at itim nitong buhok ay nakalugay at ang tindig nito ay may halong kumpiyansa at pagiging alerto. Ngunit hindi ang babae ang unang nahagip ng paningin ni Sinagtala. Ito ay ang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Si Huni. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakita ni Sinagtala ang mukha ng pagtataksil, hindi sa anyo ng galit o poot, kundi sa anyo ng isang inosenteng nilalang. Isang bahagi ng puso niya ang gustong madurog, ngunit ang isa pang bahagi, ang bagong Sinagtala, ay nanatiling matatag. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Huminga siya ng malalim at lumakad papalapit sa mesa. Naramdaman ni Likha ang kanyang pagdating. Itinaas nito ang kanyang tingin at ang mga mata nila'y nagtagpo. May talim sa mga mata ni Likha, isang pader na agad itinayo sa pagitan nilang dalawa. "Mrs. De Villa," sabi ni Likha. Ang boses ay malamig at may bahid ng panguuyam. "Umupo ka." Sumunod si Sinagtala, inilapag ang kanyang bag sa katabing upuan. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha, kahit pa ang buong katawan niya ay naninigas sa tensyon. "Salamat sa pagpunta," panimula ni Sinagtala. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Likha. "Huwag na tayong magplastikan. Nandito ka para mag-iskandalo, di ba? Para sabunutan ako? Para sabihing mang-aagaw ako?" Inayos nito ang kumot ng natutulog na sanggol. "Pasensya na, pero hindi ako interesado sa drama mo." Hindi natinag si Sinagtala. Sa pangahamon nito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Likha. "Nagkakamali ka. Wala akong balak makipag-away para sa isang lalaking hindi karapat-dapat pag-agawan." Ang sinabi niyang iyon ay tila nagpabago sa ekspresyon ni Likha. Ang pang-uuyam ay napalitan ng pagtataka. "Kung ganoon, ano yung ginagawa mo rito?" Tanong nito. Mas seryoso na ngayon. "Nandito ako dahil pareho tayong biktima," mariing sabi ni Sinagtala. "Iniisip mo sigurong ikaw ang pinili niya, ang mahal niya. Pero ang totoo, ginagamit ka lang din niya, katulad ng kung paano niya ako ginamit." Muling tumawa si Likha.
Ngunit ngayon ay halatang pilit na. Biktima. Ako? Mahal ako ni Dako. Nangako siya sa akin. Iiwan kanya para sa amin ng anak ko. Umiling si Sinagtala. Ang kanyang puso ay kumikirot hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng nasa harapan niya. Hindi kanya iiwan at wala siyang balak na pakasalan ka. Kailanman. Paano ka nakakasiguro? Hamon ni Likha. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Dahil ang kasal ko kay Dako ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Isa itong negosyo. Paliwanag ni Sinagtala. Isang kontrata sa pagitan ng pamilya niya at ng pangalan ko. At ngayon, may mas malaki silang problema. Ang kumpanya nila ay babagsak na. Gagamitin nila ang mana ko para isalba ang sarili nila at gagamitin nila ang kasal ng kapatid niya para makakuha ng bagong investor. Sa buong larong ito, Likha, ikaw at ang anak mo, kayo ang pinakamadaling isakripisyo. Ang bawat salita ni Sinagtala ay tila isang suntok na tumama sa pader na itinayo ni Likha. Nakita niya ang paglitaw ng pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang pagdududa, ang takot. Nagsisinungaling ka, bulong ni Likha. Ngunit kahit siya ay hindi na sigurado sa sarili niyang mga salita, niyakap nito ng mahigpit ang kanyang anak na tila doon kumukuha ng lakas. Gusto mo lang akong sirain. Ang gusto ko ay katarungan, giit ni Sinagtala. Katarungan para sa akin. Katarungan para sa pamilya kong niloko niya. At katarungan para sa anak mo, na ginagamit niyang panali sa iyo, pero wala siyang balak na bigyan ng buong pamilya. Natahimik si Likha. Ang kanyang tapang kanina ay naglaho na. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Ang takot na baka lahat ng sinabi ni Sinagtala ay totoo. Bakit kita paniniwalaan? Tanong ni Likha. Ang boses ay basag na. Asawa ka niya. Paano ko malalaman na hindi ito isang patibong para paalisin ako sa buhay ninyo? Ito na ang pagkakataon, ang huling baraha na kailangan niyang ilapag. Huminga ng malalim si Sinagtala. Tinitigan niya ang babae, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang taong nasasaktan din. Dahil hindi lang si Dako ang nag-uugnay sa ating dalawa, sabi niya sa mahinang boses. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago niya binigkas ang mga salitang magpapabago sa lahat. Dahil kilala ko ang ate mo, si Mayari. Ang pangalan ay lumutang sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Nakita ni Sinagtala ang pagkagulat, ang pagkalito, at ang hindi mapag-aalinlangan ng pagkilala sa mga mata ni Likha. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang pangalang Mayari ay lumabas sa bibig ni Sinagtala at tumama kay Likha na parang isang kidlat sa isang tahimik na kalangitan. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagondong sa kanyang tainga. Paano? Paanong alam ng babaeng ito, ang asawa ng lalaking sumira sa kanya, ang pangalan ng kanyang ate na matagal nang pumanaw? Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Likha. Ang lahat ng tapang at depensa ay naglaho na parang bula. Sa isip ni Sinagtala, bumalik ang isang alaala na matagal na niyang itinatago sa isang sulok ng kanyang puso. Nasa high school pa lamang sila noon, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang probinsya, Jada, at ang kanyang matalik na kaibigan. Si Mayari Sandoval, pareho silang puno ng pangarap. Paglaki natin tala, magtatayo tayo ng sarili nating coffee shop, sabi ni Mayari. Ang mga mata nito'y nagniningning. Tapos, kukunin natin ang bunso kong kapatid, si Likha, para siya ang taga-drawing ng lahat ng designs sa pader. Lagi mo na lang bukang bibigyang si Likha, natatawang sagot ni Sinagtala. Hindi ko pa nga siya nakikita. Naku, makulit yon pero napakabait. Depensa ni Mayari. Promise, pag nagkita kayo, magkakasundo kayo agad. Ituturing mo rin siyang kapatid.
Ang alaala ay nagdulot ng pamilyar na kirot sa puso ni Sinagtala. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng may mga matang, katulad ng kay Mayari. Si Mayari Sandoval ang pinakamatalik kong kaibigan, mahinang sabi ni Sinagtala. Ang boses ay may bahid ng kalungkutan. Lagi kanyang ikinukwento sa akin. Ang bunso niyang kapatid na mahal niya. Matagal kaming nawalan ng koneksyon matapos ang nangyari sa pamilya ninyo. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Likha. Ang trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at ni Mayari sa isang aksidente sa sasakyan ay ang parehong trahedyang naghiwalay sa landas nilang lahat. Ito ang nag-iwan sa kanya na mag-isa at mahina. Isang perpektong biktima para sa isang manlolokong tulad ni Dako. Pagkatapos ng aksidente, nagsimulang magkwento si Likha. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Nalubog kami sa utang. Mag-isa ako. At doon siya dumating. Nakinig si Sinagtala habang isinasalaysay ni Likha kung paano siya nilapitan ni Dako. Nagpakilala itong isang kaibigan ng kanyang pamilya. Isang anghel na tagapagligtas. Tinulungan siya nitong ayusin ang mga naiwang problema. Binigyan siya ng pera. At higit sa lahat, binigyan siya ng atensyon at pagmamahal na desperado na niyang kailangan. Naniwala ako sa kanya. Pag-amin ni Likha, ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. Tumutulo sa natutulog na si Huni. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Sinabi niyang hindi na niya mahal ang asawa niya, na natrap lang siya sa isang kasal na walang pag-ibig. At ako, nauhaw sa pagkalinga. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa kanya. Sa sandaling iyon, wala nang Sinagtala, ang legal na asawa. Wala nang Likha, ang kabit. Ang naroon na lang ay 2 babae. 2 puso na dinurog ng iisang lalaki. Isang babaeng ninakawan ng pera, dignidad at pangarap. At isang babaeng ninakawan ng pagkakataon na magsimulang muli, nilinlang sa kanyang pinakamababang punto sa buhay. Hindi na napigilan ni Sinagtala ang sariling mga luha. Tumayo siya, lumibot sa mesa, at sa isang kilos na hindi pinag-isipan, niyakap niya si Likha. Sa una, nanigas si Likha sa pagkabigla. Ngunit pagkatapos ay gumanti ito ng yakap, ang kanyang mga hikbi ay lumakas. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi na matagal na niyang kinimkim. Nadyakapan sila roon sa gitna ng kapihan. 2 estranghero na pinag-isa ng isang lihim mula sa nakaraan at ng isang kasalukuyang puno ng sakit. Ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pag-unawa, luha ng pagkakaisa. Nang sa wakas ay kumala sila, may bagong liwanag sa kanilang mga mata. Ang kalungkutan ay naroon pa rin, ngunit nahaluan na ito ng apoy. Hindi na tayo iiyak, sabi ni Sinagtala. Pinupunasan ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Tapos na ang pagiging biktima natin. Panahon na para singilin natin siya sa lahat ng ginawa niya. Tumingin sa kanya si Likha. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na rin. Anong plano mo? Sisirain natin sila, sabi ni Sinagtala ng walang pag-aalinlangan. Sa mismong araw ng kasal, sa harap ng lahat ng matataas na taong pinahahalagahan nila, ilalabas natin ang lahat ng kanilang mga sikreto. Isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Likha. Ang pag-asa ay nagsimulang pumalit sa kawalan ng pag-asa. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng lason at pangako. May kailangan kang malaman. Nakinig ng mabuti si Sinagtala. Si Dako, pagpapatuloy ni Likha. Kapag lasing siya, nagiging madaldal. May mga ibinubulong siya sa akin. Mga kwento tungkol sa negosyo, sa mga pandaraya. Maging ang mga pinakatatagong sikreto ni Alonsina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinagtala. Gusto mo bang malaman? Ang mga sumunod na araw sa Hacienda del Sol Dorado
ay naging isang mapanganib na laro ng pagkukunwari para kay Sinagtala. Bawat ngiti niya kay Alonsina ay may nakatagong plano. Bawat pag-aalaga niya kay Dako ay isang hakbang palapit sa pagbagsak nito. Sa loob-loob niya, ang kaba at determinasyon ay naglalaban. Ngunit sa labas, siya pa rin ang perpektong asawa at manugang. Ang unang hakbang ng kanilang plano ay ang pinakadelikado, ang pagkuha ng matibay na ebidensya mula mismo sa lungga ng kalaban. Kailangan niyang makapasok sa silid-aklatan ni Dako. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Si Alonsina ay abala sa pag-inspeksyon ng mga bulaklak para sa kasal. Si Dako naman ay nasa isang mahalagang pulong. Tanging si Himig, ang tapat nilang kasambahay, ang kasama ni Sinagtala sa bahay. Si Himig, na nakasaksi sa lahat ng kanyang pagdurusa sa loob ng maraming taon. Isang tingin lang sa mga mata ni Sinagtala ay sapat na para maintindihan ni Himig. Walang salitang namagitan sa kanila, tanging isang bahagyang tango. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa hardin. "Naku po, senyora, ang damit ninyo!" Nagmamadaling lumabas si Sinagtala at nakita niya ang eksena. Si Himig na hindi sinasadyang natapunaan ng fruit juice ang mamahaling bestida ni Alonsina. Ang atensyon ng matanda ay ganap na kay Himig, abala sa pagbulyaw dito. Ito na ang hudyat. Tahimik na pumasok si Sinagtala sa silid-aklatan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang laptop ni Dako. Ang password ay ang dati nilang anibersaryo. Isang malupit na kabalintunaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinaksak ang isang maliit na USB drive. Hinanap niya ang mga folder na may label na Corporate Finances at Ledesma Merger. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang progress bar ng file transfer ay parang hindi gumagalaw. Sa labas, naririnig niya ang papalapit na boses ni Alonsina. Sa wakas, transfer complete. Mabilis niyang tinanggal ang USB, isinara ang laptop at umupo sa isang silya. Kinuha ang isang libro at nagkunwaring nagbabasa. Ilang segundo lamang bago pumasok si Alonsina na masama pa rin ang timpla. "Walang kwentang mga katulong," sabi nito. Tumingin ito kay Sinagtala. "Anong ginagawa mo rito?" "Nagpapalipas lang po ng oras, Mama." Sagot niya ng mahinahon, pilit itinatago ang USB sa kanyang palad. Samantala, sa kabilang panig ng plano, si Likha ay naghahabi rin ng sarili niyang bitag. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Dako. Ang boses ay puno ng pait at panunumbat. "Hindi ka na naman tumatawag," sabi niya, may kasamang pekeng hikbi. "Siguro abala ka na masyado sa paghahanda sa perpekto mong pamilya. Siguro kinalimutan mo na kami ni Huni." Gaya ng inaasahan, kinagat ni Dako ang pain. "Hindi totoo yan, mahal. Alam mong ikaw ang mahalaga sa akin," sabi nito. Sinusubukang pakalmahin siya. "Paano ako maniniwala?" ganti ni Likha. "Ang asawa mo, nandoon pa rin. Ang pera niya kinukuha ninyo. Ano ako dito? Isang laruan na itatago mo kapag hindi na kailangan?" Narinig ni Likha ang pagbuntong hininga ni Dako na sinundan ng tunog ng pag-inom. Lasing na ito. Ito na ang pagkakataon. "Si Sinagtala? Huwag mo siyang isipin," mayabang na sabi ni Dako. Wala siyang alam. Akala niya investment ang ginawa niya. Ang hindi niya alam, ang pera ng pamilya niya ang nagligtas sa atin. At pagkatapos ng kasal, kapag nakuha na natin ang suporta ng mga Ledesma, wala na siyang silbi. Ganoon lang yon kadali. Habang nagsasalita si Dako, ang mga daliri ni Likha ay tahimik na nakapindot sa record button sa kanyang telepono. Bawat salita ni Dako ay isang pako sa sarili nitong kabaong. Kinabukasan, sa isang ligtas na lugar, isang murang motel room na malayo sa mata ng lahat, nagkita sina Sinagtala at Likha. Inilapag nila ang lahat ng kanilang nakalap, ang mga dokumento ng pandaraya, ang mga audio recording ng pag-amin.
Magkatabi silang umupo sa harap ng isang laptop. Doon, pinagsama-sama nila ang lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya ay maingat na inayos. Ginamit nila ang isang simpleng video editing software para pagdugtong-dugtungin ang mga larawan, dokumento at ang nakakakilabot na boses ni Dako. Isang maikling pelikula ng kataksilan, ang obra maestra ng kanilang paghihiganti. Nang matapos, isinave nila ang lahat sa isang maliit, itim na USB drive, ang USB na hawak ngayon ni Sinagtala. Bago umuwi, may isang huling tawag na ginawa si Sinagtala. Tinawagan niya ang kanyang pinsan na nagtatrabaho bilang isang cameraman sa isang malaking news network. "Kuya Jun," sabi niya, "may event akong pupuntahan. Isang kasal. Kailangan ko ng pabor. Pwede ka bang maging bahagi ng technical team doon? May isang video lang akong gustong masigurong maipapalabas ng walang palya." Pagka-uwi niya sa hasyenda, pakiramdam ni Sinagtala ay may daladala siyang isang bomba. Dumiretso siya sa kanyang silid. Ang puso niya'y magkahalong kaba at tagumpay. Kinuha niya ang USB at hahanapan sana ito ng ligtas na taguan. Ngunit bago pa man niya magawa yon, bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang katok. Si Alonsina. Nagulat si Sinagtala at mabilis na ikinuyom ang palad na may hawak na USB. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Alonsina ang kanyang biglaang pagkilos. Humakbang si Alonsina papalapit. Ang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat kilos niya. "Parang may iba sa'yo nitong mga nakaraang araw," Sinagtala. Ang boses nito ay kalmado. Ngunit may lamig na nagpatindig ng balahibo ni Sinagtala. "Palagi kang wala. At yang mga ngiti mo, tila may itinatago." Huminto ito sa mismong harapan ni siya. Ang tingin ay matalim na parang punyal. "Mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin, Sinagtala?" Ang mga salita ni Alonsina ay parang yelo na dumampi sa balat ni Sinagtala. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok sa loob ng isang segundo. Ang USB drive sa kanyang palad ay tila nag-aapoy, isang maliit na piraso ng ebidensya na maaring sumira sa lahat o sa kanya. "Wala po, Mama," sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Napagod lang po siguro sa pag-aasikaso sa kasal. Ngunit ang mga mata ni Alonsina ay hindi basta-basta malilinlang. "Ganoon ba?" sabi nito. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Patingin ang telepono mo." Isang utos, isang hamon. Alam ni Sinagtala na kung makita ni Alonsina ang mga tawag at mensahe niya kay likha, tapos na ang laro. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito na ba ang katapusan? Bago pa man siya makakilos, isang mabilis na anino ang dumaan sa kanyang gilid. Si Himig na may dalang isang tray ng merienda. Sa isang aksidenteng pagkakadulas, bahagya nitong nabangga si Sinagtala. "Nako, pasensya na po, Ma'am Tala," sabi ni Himig, habang tinutulungan siyang ayusin ang kanyang damit. Sa mabilis at hindi kapansin-pansing kilos na yon, ang telepono sa bulsa ni Sinagtala ay napalitan. Ang totoong telepono niya ay nakuha ni Himig at ang inilagay nito sa kanyang bulsa ay isang luma at halos hindi na ginagamit na telepono. "Ano ba yan? Ang clumsy mo!" sigaw ni Alonsina kay Himig. Pagkatapos ay bumaling ito kay Sinagtala. "Akin na!" Nanginginig ang mga kamay na iniabot ni Sinagtala ang decoy na telepono. Kinuha ito ni Alonsina at sinuri. Ang call log ay malinis. Ang mga mensahe ay puro sa mga supplier lang ng bulaklak. Walang likha. Walang kahina-hinala. Matapos ang tila walang katapusang sandali, ibinalik ito ni Alonsina na may halong pagkainis. "Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang ikasisira ng pamilya, Sinagtala. Dahil ako mismo ang maniningil sa'yo." Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ang silid. Nang mag-isa na lang, napasandal si Sinagtala sa pader. Ang mga tuhod ay tila babigay.
Ang bomba sa kanyang kamay ay muntik nang sumabog. Ang panganib ay mas totoo na ngayon kaysa kailanman. Pumanhik siya sa kanyang silid at nilak ang pinto. Ang tapang na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding takot. Paano kung magkamali sila? Paano kung sa huli, siya pa rin ang matatalo? Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya si Likha. Likha! Bulong niya sa telepono. Ang boses ay basag. Hindi ko yata kaya. Muntik na kami mahuli ni Alonsina. Masyadong mapanganib ito. Tala, makinig ka. Sagot ni Likha mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit matatag. Inaasahan na natin ito. Hindi sila susuko ng ganoon lang. Pero hindi rin tayo susuko. Isipin mo kung bakit natin ginagawa ito. Para sa pamilya mong nilapastangan nila. Para sa kinabukasan ng anak ko. Para kay Ate Mayari. Para sa'yo. Ngunit ang takot sa puso ni Sinagtala ay masyadong malaki. Pero paano kung bago pa man niya matapos ang sasabihin, tumunog ang isa pa niyang linya. Isang tawag mula sa probinsya, mula sa kanyang tatay Agusan. Saglit lang, Likha, sabi niya at sinagot ang tawag. Anak, kumusta ka na dyan? Ang mainit at pamilyar na boses ng kanyang ama ay tila isang yakap sa kanyang naguguluhang kaluluwa. Tay, sagot niya, pilit pinapasigla ang boses. Okay lang po ako. Nabalitaan namin ng nanay mo, malapit na ang kasal dyan. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Masaya kami sa binigay mong bakasyon. Ang gusto lang naming malaman, ayos ka lang ba talaga? Tanong ng kanyang ama na tila nararamdaman ang bigat sa kanyang boses. Anak, ano man ang mangyari, tandaan mo, ipinagmamalaki ka namin. Alam naming lagi mong gagawin ang tama. Ang mga simpleng salitang iyon, puno ng tiwala at walang pasubaling pagmamahal, ang siyang gumising sa kanya. Hindi niya ginagawa ito para sa paghihiganti lamang. Ginagawa niya ito para ipaglaban ang dignidad ng mga taong tulad ng kanyang ama at ina. Mga taong minamaliit ng mga devilla. Opo, atay, sagot niya. Ang boses ay buo na ngayon. Gagawin ko po ang tama. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa linya ni Likha. Tuloy ang plano. Sabi niya, ang pag-aalinlangan ay ganap ng naglaho. Nang gabing iyon, kinuha ni Sinagtala mula sa aparador ang damit na isusuot niya para sa kasal kinabukasan. Isang simpleng bestida na kulay navy blue, elegante, disente, at hindi magarbo. Isinuot niya ito at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa bawat masasakit na salita. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot o kalungkutan. Malamig ang mga ito. Determinado. Isang general na sinusuri ang kanyang sandata. Bago ang huling digmaan, hindi na ako ang biktima, sabi niya sa kanyang sarili. Ako ang bagyo. Habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon, dahan-dahang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Pumasok si Dako. Nakita nito ang kanyang refleksyon sa salamin at isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Ang ganda mo, mahal, bulong nito sa kanyang tainga. Hindi kumilos si Sinagtala. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na nakakapaso. Ang hininga nito ay may amoy ng alak at kasinungalingan. Pagkatapos ng kasal na to, pagpapatuloy nito, magiging maayos na ang lahat. Babalik na tayo sa dati. Pangako. Isang pangakong kasing peke ng pagmamahal nito. Isang pangakong alam niyang hindi na kailanman mangyayari. Naramdaman ni Sinagtala ang isang matinding pandidiri na gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit sa halip na kumawala, ipinikit lang niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang yakap nito. Ang huling yakap ng isang taong hindi alam na binibilang na lang ang mga oras ng kanyang paghahari.
Ang Paraiso de Amor Beach Resort ay nababalot ng karangyaan. Ang puting buhangin ng Palawan ay nagsilbing alpombra para sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay perpekto. Bawat detalye ay pinag-isipan. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, si Sinagtala ay gumagalaw na tila isang anghel. Ang kanyang navy blue na bestida ay simple ngunit elegante. Isang stark na kaibahan sa mga kukumikinang na gown ng ibang mga bisita. Ngunit ang kanyang katahimikan at ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata ang nagbibigay sa kanya ng isang presensyang hindi matatawaran. Siya ang kalmadong sentro ng papalapit na bagyo. "Ang ganda-ganda mo, ate," sabi sa kanya ng kanyang hipag, ang bride, habang tinutulungan niya itong ayusin ang belo nito. "Salamat sa lahat ng tulong mo." Isang matamis na ngangiti ang isinukli ni Sinagtala. "Walang anuman. Ang mahalaga ay maging masaya ka sa pinaka-espesyal na araw mo." Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap, isang testamento sa kanyang bagong kakayahang magsuot ng maskara. Sa loob-loob niya, may awa siyang nararamdaman para sa babae. Isa ring piyesa lamang sa laro ng kanilang pamilya. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Doña Alonsina. Ang biyena niya ay tila isang reyna. Tinatanggap ang mga papuri mula sa mga bisita. Bawat tawa nito, bawat pagbati ay puno ng pagmamataas. Tumingin ito sa direksyon ni Sinagtala at bahagyang tumango. Isang senyas ng pag-aproba sa paningin ni Alonsina. Ang kanyang manugang ay sa wakas natuto ng lumugar. Hindi niya alam na ang manugang na yon ang siyang magpapabagsak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Naglibot ang mga mata ni Sinagtala sa paligid. Ang kanyang mga pandama ay alerto. Nakita niya si Dako, abala sa pakikipag-usap sa ama ng bride, ang importanteng kasosyo sa negosyo. Ang kanyang asawa ay nasa kanyang pinakamahusay na elemento, kaakit-akit, kumpiyansa, at isang ganap na sinungaling. Ang bawat ngiti nito ay nagpapatigas sa determinasyon sa puso ni Sinagtala. Sa kabilang dulo ng reception hall, malapit sa technical booth, nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na mukha. Ang pinsan niyang si Kuya Jun, nakasuot ng uniforme ng event crew. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Isang bahagyang tango mula rito ang nagsilbing kumpirmasyon. Ang bomba ay nasa lugar na. Dumating ang oras ng programa. Nagsimula na ang mga talumpati, mga pagbati, at mga kwentong puno ng pekeng sentimiento. Si Sinagtala ay tahimik na nakaupo sa kanilang mesa, pumapalakpak sa tamang oras, tumatawa sa mga tamang biro. Isang perpektong estatwa ng isang mapagmahal na asawa. Maya-maya, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-vibrate sa kanyang clutch bag. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. "Nandito na ako, sa labas." Galing kay likha. Huminga ng malalim si Sinagtala. Ang lahat ng piyesa ay nasa tamang posisyon. Ang orasan ay tumitiktak. Pagkatapos ng ilang pang mga talumpati, ang MC ay masayang nagsalita sa mikropono. "At ngayon mga kaibigan, para sa isang napaka-espesyal na bahagi ng ating programa, isang sorpresa para sa ating bagong kasal mula sa pamilya ng groom." Nagpalakpakan ang mga tao. Tawagin po natin sa entablado ang mapagmahal na ina at ang ulirang kapatid ng ating groom, ang nag-iisang Doña Alonsina de Villa, at ang kanyang anak, ang butihing asawa ni Ma'am Sinagtala, Mr. Dako de Villa. Tumayo si Alonsina at Dako. Ang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Naglakad sila papunta sa entablado, kumakaway sa mga bisita. Sa likod nila,
Sa isang dambuhalang LED screen, lumabas ang isang family picture ng mga De Villa. Mayroon po silang inihandang isang maikling video presentation, pagpapatuloy ng MC, isang pagbabalik tanaw sa mga masasayang alaala ng pamilya bilang pagbati sa bagong yugto ng buhay ng ating minamahal na bride and groom. Ngumiti si Dako. Tumingin ito kay Sinagtala at Kumindat na tila sinasabing bahagi siya ng masasayang alaala na yon. Ngumiti lang din si Sinagtala pabalik. Isang nangiting may kahulugan na hindi nito kailanman mauunawaan. Ito na, ang huling sayaw. Nagdilim ang paligid. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking screen. Isang countdown ang nagsimula. 5, 4, 3. Sa entablado, si Dako ay buong pagmamalaking inakbayan ang kanyang ina. Parehong nakangiti. Hindi alam na sa loob ng ilang segundo, ang entabladong yon ay magiging kanilang bitayan. Mama? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong reception hall. Ang lahat ng mga mata ay nakapako sa dambuhalang screen, naghihintay sa inaasahang slideshow ng mga masasayang larawan. Ngunit hindi iyon ang lumabas. Ang unang lumitaw sa screen ay hindi isang larawan, kundi isang audio waveform na may kasamang subtitle. At ang boses na umalingaw-ngaw sa buong paligid ay hindi maipagkakamali. Ang mga magulang mo ay simpleng mga tao mula sa probinsya. Hindi sila babagay sa okasyon. Kailangan nating protektahan ang imahe ng pamilya. Iyon ang malamig at mayabang na boses ni Doña Alonsina. Sa entablado, ang ngiti sa mukha ng matanda ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. Tumingin siya kay Dako. Nagulat ding napatingin sa technical booth. Ngunit huli na ang lahat. Ang audio ay nagpatuloy. Mas malakas, mas malinaw. Ayaw ng mga Ledesma na makakita ng mga probinsyano sa kanilang party. Masisira ang imahe natin. Nagsimula ang bulungan sa mga mesa. Ang pamilya Ledesma, ang bagong kaugnayan ng mga De Villa ay biglang hindi mapakali sa kanilang upuan. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkahiya at galit. Pagkatapos, isang bagong boses ang narinig. Ang boses ni Dako, mayabang at lasing. Si Sinagtala, huwag mo siyang isipin. Wala siyang alam. Akala niya, investment ang ginawa niya. Ang hindi niya alam, ang pera ng pamilya niya ang nagligtas sa atin. Kasabay ng audio, lumitaw sa screen ang isang kopya ng Deed of Assignment na pinirmahan ni Sinagtala. Naka-highlight ang pangalan niya at ang halaga ng perang isinalin niya sa kumpanya ng mga De Villa. Sa puntong ito, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat. Ang lahat ay nakatingin na ngayon kina Dako at Alonsina sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ang pagkalito ay napalitan ng purong takot. Ngunit hindi pa tapos ang video. Ang sumunod na lumabas ay isang serye ng mga larawan. Mga larawan ni Dako na masayang-masaya. Kasama ang isang babae. Kasama si Lika Sandoval. Mga larawan nila sa isang parke, sa isang restaurant, at ang pinakamatindi sa lahat, isang larawan ni Dako na buong pagmamahal na hinahalikan sa noo si Huni, ang kanilang anak. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga manonood. Ang bride, ang kapatid ni Dako, ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa pamilya Ledesma, na ngayon ay nakatayo na rin. Ang mga mukha ay puno ng galit at kahihiyan. At para sa grand finale, ang huling audio clip. Ang boses ni Dako, puno ng pagwawalang bahala. At pagkatapos ng kasal, kapag nakuha na natin ang suporta ng mga Ledesma, wala na siyang silbi. Ganun lang yun kadali. Pagkatapos ng mga salitang yon, ang screen ay naging itim. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. At pagkatapos, nagsimula ang kaguluhan. Walang hiya,
Isang sigaw ang narinig mula sa ama ng bride. Ang bride mismo ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga, at biglang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay. Ang mga tao ay nagkagulo. Ang pamilya Ledesma, kasama ang kanilang mga security, ay mabilis na lumakad palabas. Hindi na lumingon pa. Ang kasunduan sa negosyo, ang kasal, ang reputasyon, lahat ay gumuho sa loob lamang ng 2 minuto. Sa entablado, si Alonsina ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa purong galit. Patay niyo yan, patay ng video. Sigaw niya, ngunit walang nakikinig. Si Dako, sa wakas ay natauhan mula sa pagkagulat, ay tumakbo pababa ng entablado. Susubukan sanang puntahan ang technical booth. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang ilaw ang biglang tumutok sa gitna ng hall. Doon, nakatayo si Sinagtala. Hawak niya ang mikropono ng MC. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng mga mata, kasama na ang mga kamera ng mga media men na naroroon, ay napunta sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay walang luha. Tanging isang malamig at matatag na kapangyarihan ang naroon. Dahan-dahan, itinaas niya ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses, malinaw at matatag, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Pinuputol ang lahat ng kaguluhan. Tapos na ang party. Ang mga salita ni Sinagtala ay binitawan niya hindi bilang isang sigaw, kundi bilang isang deklarasyon, isang hatol. Ang kaguluhan ay huminto sa isang iglap at lahat ng mata ay napako sa kanya. Pagkatapos ay lumipat sa naghihingalong pamilya De Villa. Si Dako ay natigilan sa gitna ng kanyang pagtakbo, nakatitig kay Sinagtala na parang nakakita ng multo. Hindi ito ang asawa niya. Ang babaeng nakatayo roon na may hawak na mikropono na parang isang setro ay isang estranghero. Isang estrangherong may kapangyarihang wasakin siya. Si Alonsina, sa kabilang dako, ay nakabawi mula sa pagkagulat. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang umaapaw na galit. Ikaw! Angil niya, itinuturo ang nanginginig na daliri kay Sinagtala. Hayop ka! Paano mo nagawa ito sa amin? Binitawan ni Sinagtala ang mikropono. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang mga natitirang bisita ay naging mga manonood sa huling eksena ng isang dula. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Paano ko nagawa ito? Tanong niya pabalik. Ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may lamig na tumatagos hanggang sa buto. Itinuro ninyo sa akin kung paano, Doña Alonsina. Itinuro ninyo sa akin na sa mundong ito, ang kapangyarihan at imahe ang pinakamahalaga. Kaya ginamit ko ang aral na yon laban sa inyo. Sinungaling, sigaw ni Dako. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Minahal kita, Tala. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinagtala. Pagmamahal? Ang tawag mo sa pagtatago ng iyong kabit at anak ay pagmamahal? Ang tawag mo sa pagnanakaw sa kaisa-isang yaman ng aking pamilya ay pagmamahal? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dako at sa unang pagkakataon nakita niya itong umiwas ng tingin. Minsan minahal kita, Dako. Oo. Ngunit ang pinatay mo ay hindi ang pagmamahal na yon. Ang pinatay mo ay ang dating ako, ang babaeng naniniwalang kaya niyang baguhin ang isang duwag na tulad mo. Ang bawat salita niya ay isang sampal, bawat katotohanan ay isang sugat. Sa puntong yon, nagsimulang dumating ang security ng resort. Ang mga cameramen na nakakuha na ng kanilang pinakamalaking istorya ay dahan-dahang pinapaalis. Ang party ay opisyal nang tapos. Mula sa kanyang clutch bag, kinuha ni Sinagtala ang isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilapag
Sa pinakamalapit na mesa, isang petition for annulment. Nakapirma na siya. Wala na kayong makukuha sa akin, sabi niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Dako hanggang kay Alonsina. Hindi ang pera ko, hindi ang katahimikan ko, at lalong hindi ang takot ko. Tinalikuran na niya sila. Hindi na niya kailangang marinig ang kanilang mga isusumpa. Hindi na niya kailangang makita ang kanilang pagkawasak. Habang naglalakad siya papalabas ng function hall, palayo sa mga guho ng buhay na minsan niyang inakala na para sa kanya, isang bagong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito kaligayahan, hindi rin ito tagumpay, ito ay kapayapaan. Paglabas niya sa pinto, ang sariwang hangin ng dagat ang sumalubong sa kanya. Mas malinis ito, mas magaan. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ay musika sa kanyang pandinig. Nilulunod ang mga huling sigaw mula sa loob, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng niyog. Isang anino ang naghihintay, si Likha. Karga-karga ang mahimbing na natutulog na si Huni. Hindi sila nagsalita. Isang tingin, isang tango. Sapat na iyon. Walang salitang makakapagsalarawan sa pinagsamahan nila. Isang pagkakaibigang isinilang mula sa sakit at pinagtibay ng pagkakaisa. Naglakad silang dalawa palayo sa resort, palayo sa gulo, palayo sa nakaraan. Habang naglalakad sila, sa dalampasigan, tumunog ang telepono ni Sinagtala. Isang mensahe mula sa kanyang abogadong si Jessica. Binuksan niya ito. Napanood ko ang lahat sa live feed. Handa na ang lahat ng kaso. Financial fraud, adultery. Lahat. Welcome to your new life, Tala. Ibinaba ni Sinagtala ang telepono at tumingala sa kalangitan. Puno ito ng mga bituin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang isa siya sa mga bituing yon. Maliwanag, malayo, at higit sa lahat, malaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong sumabog sa kasal ng mga De Villa ay naging pambansang balita sa loob ng ilang linggo. Ang pagbagsak ng kanilang pamilya ay naging mabilis at brutal. Dahil sa mga ebidensyang isiniwalat ni Sinagtala, hinarap nila ang maraming kaso. Ang merger sa mga Ledesma ay nauwi sa wala. Ang kanilang kumpanya na dati nang lugmok sa utang ay tuluyan ng bumagsak. Ang Hacienda del Sol Dorado ay na-foreclose. Ang pangalang De Villa na dating simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng kahihiyan. Ngunit ang lahat ng ito ay malayong-malayo na sa mundo ni Sinagtala. Hindi na siya bumalik sa Maynila. Ang ingay at karangyaan ng syudad ay wala ng lugar sa kanyang bagong buhay. Sa halip, umuwi siya sa kanilang probinsya, sa baryo mahinahon, kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga tao ay simple. Sa tulong ng perang nabawi niya mula sa mga De Villa, ang perang nararapat sa kanya, nagtayo siya ng isang maliit na negosyo. Hindi ito isang malaking korporasyon, kundi isang maliit na kapihan sa tabi ng dagat. Isang lugar na may mga bintanang salamin na bukas sa tanawin ng asul na karagatan. Ang pangalan nito, Hiraya. Isang salitang nangangahulugang pangarap. Isang hapon, habang abala si Sinagtala sa pagtimpla ng kape sa likod ng counter, isang maliit na TV sa sulok ng kapihan ang nagbabalita. Ang dating socialite na si Alonsina De Villa na hatulang guilty sa kasong estafa. Hindi na niya pinansin. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kanilang kwento ay tapos na sa kanyang buhay. Anak, dadami na ang tao mamaya. Sabi ng kanyang nanay Dalangin na masayang nag-aayos ng mga bagong gawang cake sa display. Hayaan niyo, Nay, kaya natin to. Sagot niya, sabay ngiti sa kanyang ama, si Tatay Agusan, na abala sa pag-aayos ng mga mesa at silya sa labas. Maging si Himig, na sumama sa kanya mula sa Maynila, ay naroon. Masayang kinakausap ang mga customer. Dito, sa Hiraya, hindi sila amo at katulong, kundi isang pamilya.
Maya-maya, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Tita Tala. Napalingon si Sinagtala at nakita niya ang isang batang babae na masayang tumatakbo papalapit sa kanya. Si Huni, na ngayon ay mas malaki na at nagsisimula ng maglakad. Sa likod nito ay si Likha, may dalang isang bayong ng mga prutas. Pasalubong namin galing sa palengke, sabi ni Likha, sabay ngiti. Pagkatapos ng iskandalo, pinili ni Likha na lumayo rin sa gulo ng syudad. Sa tulong ni Sinagtala, nakahanap siya ng isang maliit na bahay malapit sa baryo. Magkasama nilang itinaguyod ang kanilang mga bagong buhay, hindi bilang magkaribal, kundi bilang magkapatid. Isang bigkis na mas matibay pa sa dugo. Binuhat ni Sinagtala si Huni na masayang yumakap sa kanya. Namiss mo ba si tita? Sa mga mata ng bata, wala nang bakas ng dako de Villa. Ang naroon lang ay ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng dalawang babaeng pinagbuklod ng tadhana. Sila ang naging pamilya nito. Nang papalubog na ang araw, pagkatapos magsara ng kapihan, sabay-sabay silang umupo sa labas, sa mga silyang nakaharap sa dagat. Si Sinagtala, si Likha, si Huni, at ang kanyang mga magulang. Tahimik silang pinanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Walang marangyang mansyon, walang mamahaling alahas, walang pekeng ngiti. Ang mayroon lang ay ang tunog ng alon, ang init ng pamilya, at ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Tumayo si Sinagtala at naglakad papalapit sa dalampasigan. Hinayaan niyang dampian ng tubig alat ang kanyang mga paa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Hindi niya kinalimutan ang sakit. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila kumikirot. Naging mga paalala na lang sila ng kanyang katatagan, mga marka ng laban na kanyang ipinanalo. Sa kanyang pag-iisa, hindi niya naramdaman ang lungkot. Nahanap na niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang asawang nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Hindi na siya ang ibon sa loob ng isang gintong hawla. Siya si Sinagtala. Isang pangalan na pinaghalong sinag at tala. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang bituin na natutong magniningning gamit ang sarili nitong liwanag. At sa paglubog ng araw at pagsibol ng mga unang bituin sa langit, alam niyang ito pa lang ang simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumangon matapos madapa. Ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa mga taong nanakit sa atin ang pinakamalaking tagumpay na maaari nating makamit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.